Para sa araw na ito ay tatalakayin natin ang mga panlaping pang, pan at pam kung paano ito ginagamit ng wasto sa ating mga pangusap. Ang pam ay ginagamit kapag ang susunod na salita ay mag-uumpisa sa mga letrang letter P at letter B. Halimbawa, pampanitikan, letter P yun, walang gitling. Tuloy-tuloy lang. Pambukid, pambansa. Ang pan ay ginagamit kapag ang kasunod na salita ay nagsisimula sa letra o titik na DLRST. Panregalo, pansabon, panlaro. Hindi na natin kailangan lagyan ng gitling. Punta naman tayo sa pang. Ang pang ay ginagamit kapag ang salita ay nagisimula sa mga letrang patinig na A, E, I, O, U. Kailangan mong lagyan ng feeling o yung maliit na gitling bago masundan ng salitang nagsisimula sa patinig. Halimbawa, pang-isahan, pang-upuan. Ang pang ay maaari ring gamitin kung ang salita ay nagsisimula sa mga letra o titik na K, G, H, M, N, N, G, W, at Y. Kapag ginamit mo yon, hindi mo na kailangan lagyan pa ng gitling o filling. Halimbawa, pangwalis, panglinis. Ako si Teacher Tessa na nagsasabing, nakakaganda ang may alam.